titignan mo kung ano yung talagang mga pwedeng surprise. And na yung mga element na parang ibabato ng mga team sa atin. Kasi again, very important tong laban para sa kanila. Lalo ngayon, down to 1 game na yung laban between Twisted Minds and Smart Omega. Again, tulad ng sinabi ni Omi kanina, hindi pa naman ito yung laglagan talaga. That's true. Pero super important kasi tapatan ng mga nangangailangan sa puntos. And tapos na rin naman yung drafting phase, no? Actually, rekta na ata tayo ng laro dito. Welcome nga pala muli sa Game 3 of Omega versus Twisted Minds. Nakalamang na ang Omega ng Game 1, nakasagot ang Twisted Minds. Kaya naman tayo nakarating dito sa punto. Nabalik na naman tayo sa best of 1. Grabe si Hajino, 3 games lang nag-iib. Oo, tsaka kung ano yan, kabisado niya na lahat ng piano tiles, lahat ng pixel ng Lanov doon. Gamay na niya. And siguro, feeling ko, magiging crucial lang dito for both teams. Since last game na nga to for them, may factor na baka mailang sila gumawa ng play. Oo. Or kaya magiging aggressive ba tayo, magiging maingat. Parang ganon. Pero alam mo, minsan pabor yan yung sa mga teams na yung nakaulit na ng hero. Kasi na-flex yung daliri, parang nakakabisado mo kung ano yung ginagawa Parang ng nag-stretching, hero. warm up, ganon. Oo, sabi ko nga kasi si MP The King, lahat na ng passcode tinype niya na eh. Na-swipe niya na eh. At alam na rin niya yung timing, no? At this point, yung muscle memory na rin napaka-importante niyan, especially kapag umabot na tayo sa mga later parts of the game, kung saan hindi ka na masyado mabibigyan ng oras sa mag-isip. Ang mapagkakatiwalaan mo na lang talaga ay yung na-practice mo na ng ilang beses sa scrim at pati na rin dito sa laro. Oh, parang napapaisip tuloy ako for Twisted Minds dito since majority of the players ay yun ang hero na nagamit. Ibig sabihin, mas madali para sa kanila yung mangyayari. Or yun naman yung pwedeng gamitin na advantage dito ng Omega dahil may bago silang hero with Andorio na ang gamit ay Link. Yeah, pero mukhang hindi masaya si Andorio na naharangan ni Escalera. Yung usual na nagiging pattern ng mga jungle na ini-invade yung magkabilang green. Ngayon parehas sa green, left side and right side ng mapa nakuha ni MP The King. Kaya lamang siya sa experience. After the purple buff, magka-level 5 siya for the turtle. Oh, at first turtle na to ay mukhang may maliit na kalamangan ang side ng Twisted Minds in terms of the power spike at pati na rin sa pwesto around that turtle. Grabe ang lalim ni Escalera dito, ah. Oh, talagang minamataan ko nasa si Andorio. Papasok na nga dito si James Oh! Escalera. Sinusod dito si Andorio habang yung turtle kinukuha pa rin ang Twisted Minds. Pero si Andorio pa rin makakakuha. Diretso naman ang gamit ng kanyang ultimate. So James dito mukhang mabibigyan na dahil laban sa apat na players yan. First blood will go to Smart Omega. Nakakaramdam na ako Midnight ng sign of the pogi. Biruin mo, naglakad. Na-cancel na nga yung lipad. Siya pa rin yung naka-retry. Oo, kumbaga for Smart Omega rito, ang pakay lang naman nila is mabigyan ng espasyo dito si Andorio. And unfortunately, for Twisted Minds, yun nga sinabi ni Womi, yung sign of the bogey, kahit ano mangyari, basta makuha ng jungler yung mga objective na gusto niya. Oh, Escalera? Grabe, binubuhat talaga, no? Nagamit na lahat ng mga spells. At yan na nga, talagang buhat ang gagawin natin. Pati namaan ng Unbreakable. So, Super Yoshi and Omega dito makakakuha na naman ng panibagong kill. Parang back to regular choreography dito yung Omega. Gantong-gato yung ginagawa nila ng Game 1. May madadampot, may itotont, at minsan may AOG pa. Omega nakakalamang ngayon ng almost 1,000 gold. At halos lahat yun ay hawak ni Okir at ni Yoshi. Oh, so medyo nako-compensate na ngayon yung sabihin na natin naging edge kanina ni MP The King na nakakuha ng mga greens against Andorio. So medyo kalmado muna ulit pero ang bilis na nag-clear na minion wave para nagkasunduan na doon sa may bandang gitna. Joma, nag-double A na. Ganda nito nakaharang din si Super Yoshi. So yung potential answer mula sa Twisted Minds nakarangan din si Jom, hindi nila magagawa. And nakuha pa ata yung crab, napunta pa nga ata kay Andorio. Oo, na ang linis nga nung pagpasok niya doon sa kanyang upgraded na basic attack. But looking at the Infinix in-game equipment, makikita naman natin sa junglers ay hindi pa naman ganun kalaki yung palitan ng Joy at pati na rin ng Ling. In fact, kahit ba sabihin natin lamang sa gold yung Ling dito, power spike-wise, lamang pa rin yung Joy sa damage. Yeah. Ang isa pa nga kailangan dito ng Smart Omega is hindi lang yung timing ng Granger but as well as the farm of the carry. Oh, MP? Grabe, nailang siya doon. Pero wait lang sa may bottom lane. Ginamit yung Detso natin. Even Rhapsody. Outplayed? Si Outplay dito. Wow. Naku, hindi na makakatakas ba dahil binuhat na palabas. Doon ang Torre pero dadalhin si MP The King. Diretso electrifying beats. AOG walang tatamaan. Jo magiging target. Makakabawi pa. Hindi na buhat. Binuhat sa ilalim ng Torre pero makakapag-dash away. At meron pa pala team fight doon sa Torre naman ang Senate Twisted Minds. Tapos Blades ginamit na. MP The King boy pa rin pero nag-flicker na naman din sa Okir. Andorio and even Okir makakakuha dito. At para sa samanan mo na isa. Escalera ginamit na rin yung pang
na-regen niya, pero hindi sapat para i-sustain yung damage dito ng Omega. Ako na ata yung kinabahan para kay Andorio doon. Bakit ka papasok ulit? Pero ang sagot pala doon niya ay kayang-kaya ng kanyang damage with this Ling. Midnight, mukhang maaga ata yung power spike ng Ling this time ah. Kaya nga, nakakuha siya ng magandang skirmish dun sa baba. Kanina binanggit natin yung mga skirmish na ita-take ng mga teams natin. But so far, Smart Omega, sila yung nakakahanap ng mga magagandang trades with outplayed using the Purify before Super Yoshi went in with the chokeslam. And makakakuha na naman ng pagong dito sa Andorio. So, yung snowball ay nasa kamay ng Smart Omega. At mukhang bibilis nga yung 2 or 3 item power spike ng Ling dito. MP the King this time around. Parang yung Joy na kanina pang bumibida mula Game 1 and Game 2. Ay para bang pinatahimik ng Omega. I gotta say, no, ang laking bagay siguro nung pagbigay din ng vision ni Okir sa kanyang lantern. Oh, tsaka ano dito yung mga buhat din niya, very crucial talaga. So Torres sa may bottom lane na gustong kuhanin dito na Smart Omega habang si James ay nasa-zone out. Pero 4 players na Twisted Minds na doon. So mapipigilan nila yon pero yun pala sa top lane. Oo. Nako po, iba pala ang gustong kuhanin talaga na Smart Omega. Either way kung hindi din napansan yung bottom lane, sira pa rin yung isa. Oo, Nagkatipihan pa. ano yun eh, yun yung Forbidden Lane game eh. Yung Oo. tipo na maaga pa lang ginagamit mo na yung ultra mobility mo with the Finch Poise para makapag-split push ng maaga. At dahil dyan, Omega ang nakakalamang ng 3,000. And looking at the gold leaders natin ng BPI, ito na yung pinag-uusapan natin na gold laners at pati na rin junglers ang kadalasang naungunguna in terms of gold. Yeah, but keep in mind for Smart Omega, malaki yung kalabangan nila ngayon. They are decent pagdating sa mid-game, pero yung late game dito ng Twisted Minds, very scary for Smart Omega kasi yung damage output nila mas overwhelming. And remember, non-nerf yung late game aspect ng Granger. At yung Infinix in-game equipment no, nasilip natin, na Sky Piercer na rin yung Granger. So as you said, I think earlier, nasabi mo na rin yun talaga ang hinihintay ng power spike ng Granger, yung pagbili ng isang Sky Piercer na yan. Oy, wait lang. Magkakasalubungan. Si James na naka-front. Habang si Joe makikita tatamaan ng Dark Wave para makakapag-flicker Jom! in. Jom! Laban kay Jom. Si Jom buhay pa rin. Buhay pa rin dito si Jom. At para nabigyan ng nabaliktad pa. Si Escalera nakuha nila. Outplay. Oh, James! Oy, wait lang. Si James. Nasara pa rin nila. Gusto talaga nilang kuhanin si Jom. Pero nada. Sabi dito ni Big J. Big J with the play at Recta Turtle pa ata ang gagawin ng Omega. That is the third attempt na pinakita ng Twisted Minds na kaya sana nila. Kaso laging nabibitin ng bahagya. Retribution used at mukhang libre na nga ang pagong na ito para sa barangay. Napasobra yung pag-abante nila Escalera at pati na rin ni James. Yung zoning mula dito kay Okir, yun yung nagpapapigil dito sa Twisted Minds na makaabante at matulungan yung kanilang Phobius. And si Jom kanina nabuhay pa kasi yung kalit lang naman yung mahabol sa kanya eh. Technically kahit na hindi niya baril-barilin yung takbo lang siya, makakalaya siya doon and hindi naging sapat yung damage dito ng Twisted Minds. Even with James committing that flicker para pasukin dito yung Smart Omega, hindi pa talaga sapat. Now looking at the Infinix in-game equipment, in terms of yung pagiging sapat na damage, pakiramdam ko, ito na yung Ling na masakit talaga. OG with the RKO, what mo ka mabubura lang? Si Escalera, ni wrestling na. Umabot na dun sa punto na balik base agad. Ayan na naman yung mga combo. Parang kung sa wrestling talaga, naka-cage pa sila noon. Na hindi na nakaalis ba. So, Omega ngayon parang gumagana na talaga yung kanilang Omega timers. Even sa... Oy, wait lang Si Andorio dito ay naagawan pa niya si MP the King. Ang sakit nun biruin mo ikaw yung may kalamangan sa pag-i-invade as a Joy. Pero yung Ling ngayon, yung pumapasok sa jungle mo. Oo, niretrihan ka lang, yun yung malala. Sinustain ka nung Ling, hinampas lang yung orange camp para sa Hasklo lifesteal. And ngayon, unti-unti, hinuubos ng Smart Omega yung mapa dito ng Twisted Minds. Nandito na yung side ng Twisted Minds, pero masira pa rin yung Torres sa may top lane. Habang si Escalera, parang gagawa yata sila ng mala sandwich play dahil alam dito na mga nakafronta sa kanila na mayroong mga players ng Omega na nandun sa may purple buff. Nakakonceal yung Khalid, mapapansin ba nila? Okay, magsiset up ng play. Apat yung tatamaan, pero nagamit na dito in terms of blades. Buhay pa rin mga players dito, pero outplay, nakakuha ng kill. Doon sa padalikod ng Escalera naman magiging target Finch Poise. Para kay Andorio, nabuhat pa nga. Triple kill and a maniac para dito kay Andorio. Endable na nga ba ang call? May wave sila doon sa taas pero nandiyan pa rin naman ang Holy Defense. Malayo pa pero mukhang mapapatalsik ng bagya. Ay matatangki ata at hindi na makakapag-push pa. Biruin mo kung si Andorio yung nakakuha nun, baka tinuloy-tuloy pa nila. Oo. Tsaka kung siya nakasira din ng Torres, yun yung pa-savage niya. Oo.
Totoo. Isa na lang eh. Isa na lang kailangan eh. Kahit ano na eh, basta may tumumba. Yun na lang ang hinihintay dito ng Omega. Pero ngayon, ang laki ng hawak nila, ang laki ng kalamangan. Yung Tempest of Blades, pagbagsak niya, nawala yung joy. Tapos may knock-up. Oo, hindi na siya hindi na siya nakadamage kasi pinagbabaril din siya ni Jome. Nandun din yung lantern ni Oker na bumabakat na rin yung damage output. So talagang hindi na kaya technically may damage dito in Twisted Minds. Pero problema kasi ang hapdi rin ng mga heroes dito ng Smart Omega. Oh, sobrang ganda ba ng pwesto doon ni Jome din kanina. Ang layo niya doon sa area na napag-set-upan. So parang siya, uy, may gulo. Sige, isama ako dyan. 4,000 Tsaka nakita natin no, si Outplayed, umaray siya sa sarili niyang banat eh. Yup. Oo. It was, I think, Lewis with the Vengeance Yeah. earlier that fight na talagang nahirapang bumanat ang isang Outplayed doon sa Oo. laban na yon. And with this Lord marching in the top side, wala na rin silang inhibitor turret doon. Kaya malaking bagay or malaki ang tsansa ng Omega na tapusin ang darong ito with a 12k gold lead. James ang haharap. Hindi tatama yung tentacles pero mukhang tatama yung mga poke na manggagaling Aray. kay Jome. Oo, mabibili na agad na umatras dito si James. So sabay na papasok ang mga players ng Omega. Ito na nga yung Ayun flicker na. in, natapos sa RKO, Escalera biglang nawala. Yun lang nandun pa rin para Endorio! si Super Yoshi. Ayun, pasok na rin, double kill para kay Endorio at unti-unti na nga mawawala ang buhay ng base. At kumpleto pa rin. Pwede pa mangarap ang barangay for the playoff spot. Kakapit ang laso ng barangay. And for Twisted Minds na pumasok sa laban na ito ng lamang in terms of the standings, equalized ang ating leaderboard. Iba talaga ang lason ng barangay. And nagsimula yung bangungot dito ng Twisted Minds. After Andorio secured that first turtle, hindi na nakahinga sila MP The King at pare sila outplayed. And what a game that was. What a series, honestly. 3 games agad ang panimula ng ating Week 7 at hindi pa naman bilaglag ang parehas sa teams na to. For Omega and Twisted Minds, naghahanap pa rin sila ng paraan na makabawi. Pero palakpakan pa rin natin ang Twisted Minds sa kanilang pinakita in this series. Tuloy pa rin ang kanilang pangarap para sa playoffs pero hindi na ata pwedeng matalo. Oo, sobrang tight na ng position ngayon ng top, yung nasa 3 teams natin ang gustong makapag-secure ng playoff spot. But definitely for a Smart Omega dito, parang discovery yung Gatot, Jushin at saka Kaleya. Grabe yung ano nila. Grabe yung synergy nila with those heroes. Parang na-perfect nila yung timing. Yun na tayong pre-practice ng 2 weeks. No? 2 weeks din po tayo nagantay at yung choreography na tinatawag natin, yung mula sa Tsunami Slam all the way to the AOG, doon ko rin lang na-realize na sobrang sakto pala na yung mga animation ng dalawang yon ay naghihintayan para sa isa't isa. Oo. Parang ano siya eh, alam mo yung nandun na lang anytime eh. Tingnan na lang natin no, sa ngayon ay